Magandang araw mga kaibigan. Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon sa bawat isa. Tungayan natin ang kwento ng isang butihing doktor na si Doc Rafael de los Santos na ginawa ang lahat para mailigtas ang buhay ng ginang kahit na wala mga itong sapat na pera para pambayad sa operasyon. Pero hindi niya akalain ang ganti ng tadhana makalipas ang ilang taon. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video, paklik din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tagaktak ang pawis na binuhat ni Rafael de los Santos, ang ginang na walang malay. Bigla na lamang itong natumba, kanina habang nag-medical mission siya. Sa liblib na parte ng probinsya nakatira ang mga ito. Swerte na doon talaga. Siya ay nagpupunta para makapag-abot ng tulong medikal para sa mga taong walang kakayahang magpagamot. Pinipilit niya lang kalmahin ang sarili kahit ang totoo ay natataranta na rin siya. Dinagdagan pa yun ang pag-iyak ng 9 na taong gulang na anak nito sa kanyang tabi. "Inay, lakasan niyo po ang loob niyo. Huwag niyo po akong iwan, please. Hindi po ko kaya mag-isa." "Bilisan natin. Sana pagbaba natin ng bundok, may ambulansya na. Double time," sabi niya sa mga tao. Kahit mahapdi ang tuhod ay maingat siyang naglakad takbo. Nakahinga lamang siya nang maluwag nang makita ang ambulansya. Dali-dali niyang itinakbo ang ginang sa pinakamalapit na ospital. Nang makita sila ng doktor roon ay pareho lang ng opinyon niya ang sinabi nito. Kailangan maoperahan ang ginang. "Nasaan ba ang asawa niya? Hindi tayo pwedeng magdesisyon," sabi ng kapwa niya doktor. "Ang totoo kasi niyan, nagpapacheck up sa akin si Mrs. Dahil ilang araw nang ininda ang sakit ng tiyan. Tapos ayan, bigla siyang nawala ng malay. Ang kasama niya lang ay itong anak niya." Napasulyap si Dr. de los Santos sa bata na ngayon ay namumugto na ang mga mata. "Nasaan ba ang tatay mo, iho?" Umiling ang bata. "Wala na po akong tatay. Iniwan na po kami. Si nanay lang po ang kasama ko. Kadalasan po, nalilipasan si nanay ng gutom kasi ipinaubayan niya lang sa akin. Please, Doc, pagalingin niyo po ang nanay ko. Hindi ko po alam ang gagawin ko pag nawala si inay sa tabi ko." Napabuntong hininga si Dr. de los Santos. "Hindi natin pwedeng operahan ito. Kailangan ng malaking pera. Saan naman kukuha yung bata?" sabi ng kausap niya sa isa ring doktor. Ilang buntong hininga lang ang pinakawala ni Rafael. Tapos ay buo ang loob na nagsalita. "Ako ang mag-opera at wala silang ilalabas na pera kahit magkano. Ito ang trabaho ko, ang magligtas ng buhay. Kaya wala akong dapat piliin, may pera man o wala." Kitang-kita niya ang gulat sa mukha ng kausap. Sasalungat pa sana ito pero nagsalita na siyang muli. "Sagot ko rin ang lahat ng gastusin." Mabilis na inutusan ni Rafael ang mga nurse na maghanda. Sa awa ng Diyos, matagumpay niyang nailigtas ang buhay ng ginang. Ibinili niya rin ito ng mga gamot at grocery para makapagsimula ng maliit ng tindahan. Naiyak na rin humarap sa kanyang anak ng ginang. "Salamat po, Dok. Dahil sa kabutihan niyo, pagkakasama ko pa matagal ang nanay ko. Utang na loob po namin itong lahat sa iyo, Dok. Asahan niyo po na balang araw ay makakabawi din ako sa ginawa niyong tulong sa amin, Ninay." Pabiro niyang ginulo ang buhok nito. "Ingatan mo ang nanay mo, ha? Wala iyon, iho. Trabaho namin mga doktor na magligtas ng buhay. May pera man ang pasyente o wala. At alam ko na tama ako ng tinulungan ko dahil kita ko sa iyong mga mata ang labis na pagmamahal mo sa iyong inay." Makalipas ang maraming taon. "Doc, emergency po. Inatake raw sa puso," sabi ng nurse. Dali-daling nag-sterilize ng kamay niya ang doktor. Naglagay ng guwantes at inihanda ng iba pang kagamitan. Inihiga na ang matandang lalaking nag-aagaw buhay. Nagulat ang doktor na makita ang pasyente. Maputla na at dumugo na rin ang ilong.
dahil sa sobrang taas ng BP. Dok, okay lang ho kayo? Nagtatakang sabi ng nurse. Paano kasi? Si David, ang pinakamagaling na doktor sa ospital na yun. Top 1 rin ito sa board exam at laging kalmado. Kalkulado ang lahat ng galaw. Ngayon na lang ito nakitang parang kinabahan. Oo naman, let's go! Kumilos na ang lahat. Mababa ang chance na makasurvive pa ang pasyente pero hindi sumuko ang doktor. Ginawa niya ang lahat hanggang sa parang naawa ang langit at pinagbigyan siya. Nakaligtas ang matandang lalaki. Nagulat pa ang mga nurse dahil napasandal si Doc David. Pagkatapos, may konting luha sa mga mata. Thank you, Lord. Napakasaya ko dahil natulungan ko po siya. Ang aking idolo. Bulong pa ni David. Ilang araw pang namahinga ang matanda. Saktong nagkamalay ito ay dumating naman ang mga anak nito mula sa Amerika. Nakakangiti na ito, lalo pa nang tabihan ito ng 2 taong gulang na apo sa kama. Maya-maya pa ay bumisita si Dr. David sa pasyente. Medyo malabo ng mga mata ng tanda, pero pamilyar sa kanya ang uniforme, kaya alam niyang ito ang alagad ng medisinang hindi sinusukuan ang buhay niya. Salamat, Iho. Kung hindi dahil sa iyo, ay hindi ko na makakasama pa ang pamilya ko. Ngumiti ang doktor at hinaplos ang kamay niya. Ang totoo po niyan, ako ang dapat na magpasalamat, Dr. De Los Santos. Wika nito. Nagulat ang matanda dahil kilala siya ng doktor. Gayong matagal na siyang nag-retire. Nagtuloy ito sa pagsasalita. Kung hindi po dahil sa kabutihan ninyo noon, marahil ay maaga akong nawalan ng ina. Oo, ako po ang batang tinulungan ninyo dati sa bundok. Salamat dahil ipinakita ninyong hindi naman lahat ng tao ay masama at iwanan kami gaya ng ginawa ng tatay ko. Kayo ang naging inspirasyon ko at idolo para magsikap. Dahil sa inyo ay ginusto ko rin maging doktor upang tulad nga ng sabi niyo, makapagligtas ako ng buhay, may pera man o wala ang pasyente. Hindi na malayan ni Doc Rafael na mapaluha siya. Hindi niya akalaing ang para sa kanya ay maliit na bagay noon ay magliligtas pa pala sa buhay niya ngayon. At ito ngayon ang anak ng batang tinulungan niya. Maganda na ang buhay. At gaya niya ay puro kabutihan din ang hangad para sa mga taong gustong madagdagan ang buhay. Ang kabutihan na binibigay natin sa ating kapwa ay may magandang balik sa hinarap at hindi natin inaasahan. Gamitin natin ang ating puso sa lahat ng ating desisyon sa buhay. Gaya ng kwento ni na Doc Rafael at Doc David. Pinagtagpo sila sa panahon na kailangan nila ang isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa inspirational stories na handog ko sa inyong lahat. Maraming salamat po.